Hey, what's up? Welcome back din sa ating child. It's Sumbo, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto nga, pag-usapan natin, no? Yung pong vlogger, mga babayan. No, na kung saan nagbanta po. No? Yung post niya noong nakaraan mga babayan na may pagbabanta, no, dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto po. Humihingi po ngayon ng tulong, no, dito po sa Vice President Sara Duterte, mga babayan. No, sinasabi natin, no, na kahit na meron tayong freedom of expression, yan kasi lagi yung nila, katwiran nila, mga babayan, no? Pero may certain limits po palagi yan. No, hindi po pwedeng porque may freedom of expression tayong sinasabi, talaga namang lahat gagawin at sasabihin na ninyo. No, hindi ba sila natuto, mga kababayan? No, actually, kung papanoorin ninyo yung mga vloggers po ng pro-administration, mga PBBM vloggers, no, kahit kami ingat na ingat sa mga binibitawan namin mga salita. Pero ito pong mga DDS vloggers na to, mga kababayan, no, hindi natin maintindihan bakit ganyan sila makapagsalita. Talagang wala silang wala silang control sa kanilang sarili, mga kababayan. No? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutout sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa palagi po nga nanonood dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. Okay, so eto nga mga kababayan. Sabi po dito sa post, no? Family of DDS. Yan. Vlogger facing sedition charges reportedly sought help from Sara Duterte. But the OVP has distanced itself, mga babae. Dumistansya po ang Office of the Vice President doon po sa vlogger na yun. No? Yung pamilya po niya, lumapit po dito kay VP Sara Duterte. Humihingi po ng tulong na baka pwede po siyang tulungan. Kasi nga, siya DDS, mga babayan. Pero tinabla po siya ng OVP. Literal na iniwan sa ere, mga babayan. 'Di ba? Ano nga naman ang pakialam ni VP Sara Duterte diyan? 'Di ba? Ano nga ninyo diyan? Kasalanan ninyo 'yan. Kayo ang gumawa niyan. Hindi naman kayo inutusan ni VP Sara na gawin 'yan. 'Di ba? Tapos ngayon lalapit kayo kay Sara Duterte, kay VP Sara. Diba? Hindi naman niya sinabi na gawin ninyo yan, i-post ninyo yan, no, na magbanta kayo. Diba, mga babayan? So ano ngayon? Nganga na itong mga vlogger na to. Diba? Ano sabi dito? Lesson learned. Huwag maging panatiko. They will never own you. No? Literal na iniwan sa ere. Meron pa dito. Yung mga kasama nga sa rally, hindi sila ang tumulong. Di ba? Ang problema kasi, parang itong mga sinasabi nila rito. Huwag kayong masyadong uto-uto. Yan ang katotohanan. Ipinaglalaban nyo, pero kapag napahamak, pababayaan na lang. Alam nyo, mga kababayan, no, wala namang problema, no, kung pinagtatanggol ninyo, kung sino man yung mga politician na yan, pero merong limitasyon kasi. No, lalo na, no, ang pinagbabantaan ninyo, Pangulo ng Pilipinas. Diba? Hindi naman nila itatanggapin niya na biro-biro lang. Siyempre, seseryosohin nila yan. Yung mga ganyang klaseng post. Hindi po pwedeng, joke lang po yung post ko. Hindi po totoo yun. Hindi ko po gagawin yun.
No, hindi pwedeng ganon. 'Di ba? Dapat kayo mismo, no, maging ano kayo sa mga post ninyo, maging aware kayo na, uy, teka lang, foul to, hindi po pwede to kasi pagbabanta to sa Pangulo. What if baligtarin natin yung sitwasyon? PBBM vloggers, no, mag-post ng ganyan labang kay VP Sara Duterte. Matutuwa kayo? 'Di ba? Si VP Sara nga kakasuhan ng NBI Kayo pa kaya? 'Di ba? Si VP Sara kakasuhan ng NBI dahil dun sa di umano'y parang pagbabanta niya sa Pangulong Bongbong Marcos. Yung naging video niya no nakaraan, 'di ba? Kayo pa kaya na ordinaryo? Masyado kasi kayo nagiging panatiko. 'Di ba? Hindi porket ginawa ni VP Sara, pwede nyo na rin gawin. Iba 'yun, ibang sitwasyon 'nun. No? Hindi po pwedeng ganoon, hindi kayo para saluhin yung mga 'yan. Mag-isip-isip kayo. 'Di ba? Oh, ito mga kababayan, no, isa pa 'to, yung sabi nga dito sa rally, no, literal, no. Yan nga po sabi dito sa post, literal na iniwan sa ere, sabi sa comment. Yung mga kasama nga sa rally, hindi sila ang tumulong. Eto mga kababayan ang matindi diyan, no? Yung pinsan daw to ni Kiko Barsaga. Si Kap Niño. Kasi Barsaga din. Si Kap Niño. Anong ginawa ni Kap Niño? Pinagbumura ang palpak na people power ng pinsan niyang Kuting. Diba? Binura si Kiko Barsaga. Paano supply Diba? Masyado kayo nagiging panatiko dun sa mga tao. Diba? Tuwan-tuwa sila. No? Naging successful daw. Asan yung successful dun? No? Sino ba Pangulo natin ngayon, mga kababayan? Diba? Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Asan yung successful dun sa rally nila? Kahit anong gagaling ninyo magsalita, no, sa rally, kung ang target ninyo is pabagsakin o patalsikin sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo naging successful. Bakit? Yung Pangulo pa rin natin, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin Paano kayo naging successful? No? Binibigyan lang kayo ng moral support ng ibang mga DDS vlogger. Para sa susunod na magpatawag sila, kayo pa rin yung magpapabida-bida. Nung nagrally sila, yung against corruption, mga kababayan. Ilan sa mga pinapanood ninyo, kami, na pinapanood ninyo na BBM vloggers ang nagpunta doon sa rally. Diba? Meron ba? Kung meron, hindi yung kasing dami namin, mga kababayan. Diba nagpunta ron? Mga BBM vloggers din. Diba? Pero hindi kami. Hindi ako pumunta ron honestly Diba? So, hindi kasi kami pabida. No, karamihan ng mga nagpunta dito no nakaraan, no, neto nga October 12, jump po sa Forbes Park. Kung papansin ninyo, puro vloggers. Rally ata ng mga ng mga vloggers Ito, panoorin natin si Kap Niño kung paano niya mura-murahin. No, ito nga si Kiko Barsaga. Pinsan daw niya. Ito. Kagabi, ano nangyari? Sa people power kuno ni Kiko? Anyari, Kiko. Ni Congressman Kiko Barsaga na tangap, bobo, na miyaw-miyaw na pinsan ko. Ano nangyari sa panawagan ni people power? Sarap ng kain niya habang nagmumura. Sarap na ba? Tinola ata yung inakain nito. October 12! People power! October 13 tayo ngayon! Si Pangulong Marcos pa rin ang Pangulo ng ating bansa. Exactly. Napabagsak nyo ba? Di ba? Yun yung sinasabi natin. Napabagsak nyo ba? Napatalsik nyo pa? Napaalis nyo ba sa pwesto? Di ba? Hindi. So, paano nyo sasabing successful kayo?
kung hindi nyo man lang nagawa yung totoong plano ninyo. Failed. No? Biggest failure kayo. Ha? Hindi. Bakit? Kasi, mga tanga kayo. Di ba, mga bobo? Alam niyo mga kababayan, si Kiko Marsaga, kilalanin niyo ng mabuti. Ha? Kilalanin niyo kung anong klase, kung matino o abnormal, o may topak talaga sa ulo. Nako, kung matino abnormal o may topak sa ulo raw. Kulit. Kasi, kung hindi naman kayo kapamilya, hindi naman kayo member ng pamilya, at hindi naman kayo kamag-anak, hindi nyo kilala ang pagkatao niya. Ha? Kayo, yung mga pumupuri kay Kiko na mga vlogger, wala yan. Nakikisaw-saw. Kasi mga bobo. Maliban sa bobo, mga tanga. Mga tanga pa. Di ba? Yari. Di ba? Ay, nakalive ako. Di ba? Ganyang kamangmang. Ilan yung, ano sabi ni Kiko? People power daw. Di ba? People power. Ilan ang magsasabi sa comment niya? Sasama kami dyan. Sasama kami. Yung sumama, ilan? 200 na tanga. Totoo yun. No? Ang dami nag-comment, ang dami nag-react, mga kababayan, doon sa post niya, people power. Di ba? Nagtawag siya. Akala naman niya darating lahat yun. Di ba? Dito, makikita natin, sila naglolokohan. No? Sila nag-uutuan, mga kababayan. Yung isa naman, akala niya, no, nauto niya yung mga tao na mag-people power. Akala naman niya, may darating. Akala niya, ganun karami yung darating. Alam niyo, tigil-tigilan niyo na yung katatawag ng people power na yan. Dahil gising ang mga Pilipino. Hindi pupunta ang mga Pilipino dyan. No? Kayo-kayo lang ang sumisigaw ng people power. Kayo-kayo lang ang may gustong patalsigin ng Pangulong Bongbong Marcos. No, wag niyo nang ululin yung mga tao. Wag niyo nang lokohin. No, hindi niyo na maloloko mga Pilipino. Matatalino mga Pilipino, wag niyo gawing tanga. Mas marami pa yung nag-comment na sasama, pero sa totoo, yung sumama doon, wala sa bilang ng mga totoong nag-comment. Di ba? Wala talaga. Ilan lang sila. Kasi, alam ng mga tao na bobo si Raulo yung nagtawag ng people power. Ganyang kabaliw si Kiko. Ha? Kita nyo nga, ang sinabi niya, Forbes pa, anong ginawa nyo? Hindi na kayo sa Dasmariñas Village. Tapos anong sabi ng mga tangang vlogger? Iniligaw daw si Secretary Rimulya. Sinasabi natin. Iniligaw, natutulog sa Forbes Park yung mama. Yung mga tanga na mga hinila ninyo sa rally, na mga patay gutom. Patay gutom. Ha? Yari. May nangyari ba na mapaksak ng gobyerno? Hindi! Kasi nga, mga wala kayong utak, mga bobo. Di ba? Ina ninyo, gusto niyo pagbabago. Sarili nyo, hindi nyo mabago-bago. Oo nga naman, no? Kayo muna, mag-isip-isip kayo, baguhin niyo yung sarili niyo. Alam niyo, for the views lang yung ginawa ng mga vloggers doon. May humiga pa doon sa gate. Di ba? May humiga pa doon sa gate. Pero for the views lang yan, mga kababayan. No? Sino maniniwala sa kanila na ganun lang sila karami? In the first place, mga kababayan, no? Ang pinuntahan nila, mga elitistang tao. Mga elite. No? Yung subdivision na yun, yung mga nakatira doon. Mga elite. No? Tapos kayo pupunta ron para mag-people power? Sa tingin ninyo, yuyukusin nyo yung mga yan? Kung gugustuhin ng mga yan, mga kababayan, no, kagaya nga nung sabi nung bata-batalyon daw yung nandun na mga pulis. Paano mo nasabing batalyon? Alam mo ba yung bilang ng batalyon? No? Kung ilang katao ang nakapaloob sa isang batalyon na tinatawag ninyo? Alam niyo kung gugustuhin ng mga nakatira doon sa Dasma o sa Forbes Park na
alisin kayo lahat doon na nagrarally, kayang-kaya nila mga babayan. No? Kayang-kaya nilang tumawag ng sundalo, kayang-kaya nilang tumawag ng mga bombero para bugahan kayo ng tubig doon. Pero hindi nila ginawa. No? Dahil alam nila wala kayong kwenta. Wala kayo sa bilang. Para mag-toka ng mga ganong karaming pulis doon para i-disperse kayo. Di ba? Kayang-kaya nila yan. Pero hindi nila ginawa. No? Naawa sa inyo. Kahit na sinong maupong presidente ng Pilipinas, ang magnanakaw sa gobyerno, hindi nawawala. Totoo yan. Ha? Hindi nawawala ang kahit na sinong kura. Totoo lang, kahit na sinong ilagay nyo dyan. Ang mga magnanakaw, nasa gobyerno. Totoo yan. Ang pag-usapan natin, anong aksyon ang gagawin sa mga magnanakaw? Si Pangulong Marcos naman, ina-aksyon na naman, pinasuhan naman yung mga sangkot, napapanagot naman. O ano pinagpuputok ng butsin yung mga buwisit kayo? Ha? Sabi niyo, susugurin yung Forbes Park. Bakit? Para nakawan niyo yung mga nakatira doon? Ito. Kunwari, galit kay Kisaldi ko. Pero pag napasok niyo ang Forbes Park, papasukin niyo na yung mga ibang subdivision doon. Babahay. Hindi mo gago pala kayo, kunwari pa kayo. Lalo na yung matabang lalaki kahapon salita ng salita. Na hindi daw bakit daw pinoprotektahan ng mga pulis ang mga nakatira doon? Mga animal pala kayo, private at pribadong subdivision yun. Natural. Nandun din ang pulis. Ang pulis, hindi kalaban ng taong bayan. Nagpoprotekta sila para mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Tama. Hindi sasabihin ninyo, bakit yung mga magnanakaw hindi huli? Bakit may nalabas na bang court order na arestuhin ang mga yan? Hindi porque sinabing magnanakaw yung tao, pag wala pang court order at wala pang ebidensya na magpapatunay sa korte, hindi pa sa naaresto. O sasabihin niya kasi mayayaman. Kahit ang taong mahirap, pag may undispat ka gumawa ng crime, aarestuhin ka. Pero kung wala ka pang warrant at allegation pa lang yan, under investigation ka. Tama. Ganon ang proseso ng batas. Ang palitan dapat dyan sa batas natin, alam niyo kung ano? Huwag hahayaan ang mga tao na siraulo na nagpapanggap na may utak na pumasok sa Kongreso. Ayun, naputol na. Naputol na ng mga babayan yung ayan, oh. Yung kay-kap ninyo, mga babayan. Okay, so ayan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Okay, so kita-kits po tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po muli ang yung Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.